Ito nga pala ang inuwi akong bahay sa Sitio Uban. Mag-isa lang ako natutulog dyan. Asawa na lang yung kulang. Pinapahanap na nga nila ako ng makakasama ko dito sa bahay at ako'y nagkakaedad na at mukhang napaglilipasan na nga ako ng panahon. Kaso na-realize ko na may pagka-introvert pala ako, yung bang mas gusto ko mag-isa sa bahay kaysa merong kasama, kaya hindi ko na kailangan ng partner kasi masaya na ako na mag-isa sa bahay. Bukas nga pala ay eleksyon din na, kaya namimili na ako ngayon ng kandidatong iboboto ko. Heto, gumagawa na ako ng kodigo. Nililista ko na nga yung mga pangalang iboboto ko. 2 page nga pala ng sticky note ang nagamit ko dito. Nakapili na nga pala ako ng kandidato para sa mga local candidate. Pagdating nga pala sa mga national candidate, ako'y nahihirapan. Parang wala namang kasi akong mapili para sa mga senador. Lahat naman kasi sila pare-pareho lang. Pinag-iisipan ko kasi kung iboboto ko ba si Wow Dagat. Kahit na mukhang tanga yung campaign niya, pero parang okay naman siya. Yan ang Dagat. Wow, Dagat. Nung nakaraang eleksyon, yung tumatak sa akin sa campaign niya, yung Sana All. Sana All may pagkain sa hapag. Sana All. Pero ngayong halala, yung tumatak sa akin sa campaign niya, yung Wow Dagat. Wow, Dagat. Dahil natutuwa ako sa campaign mo at ako'y lubos mong napapatawa, kaya isang boto ka para sa akin. Yung natitirang 11 na candidate para sa senador na aking iboboto ay secret na muna yon at baka lalo nyo pa ako ibas kapag sinabi ko dito lahat. Ngayon, araw na ng botohan at maaga akong nagising. 6:30 pa lang, pumunta na ako sa kabilang barangay kila mama. Doon kasi ako boboto sa kabilang barangay kahit nasa Sitio Uban ako natutulog. Ito nga pala ang bahay nila mama at ng mga kapatid ko sa barangay Eskwela. Pagdating ko dito, sarado pa sila. Pinubuksan ko yung pinto, nakalak pa, kaya sabi ko tulog pa yata sila. Sinubukan ko naman yung isa pang pinto, yung pintuan sa bahay ni mama, at pagbukas ko ng pinto, hindi nakalak, kaya ayun nakapasok ako dito. Hindi ko na nga pala naabutan si mama dun sa bahay. Ang sabi niya, nandun na daw sa may school para bumoto, kaya naman mag-isa na lang ako pumunta sa school para bumoto. Ang video nga pala ito ay nakapila ako para bumoto, haba na kasi ng pila kahit maaga pa lang. Natatanong ko na nga pala si mama, buti pa siya tapos na siya bumoto, pauwi na siya. Kaya naman pag uwi niya, sumabay na rin ako sa kanya. Sabi ko mamaya na lang ako babalik dito, baka bawas ng tao. Wala pa kasi ako almusal, nagugutom na rin ako, kaya sumabay na rin ako kay mama paglakad pa uwi at kakain muna ako doon. Mamaya babalik na lang ako dito, sana bawas na yung tao mamaya. Kaarawan nga pala ni mama ngayon. Pagdating ko sa bahay, nakita ko tong kapatid ko, nag-aayos sila ng venue para sa handaan. Pagsapit ng 11:45, naglalakad na ako papunta doon sa botohan at ako'y magboboto na. Inaasahan ko na konti na lang yung tao. Ngayon, nandito na ako sa loob ng room. Pila pa lang ito ng mga boboto. Nandun sa kabilang room yung mga boboto. At dito nakapila ako. Pagkatapos ng 1 oras mahigit sa pila, nakaboto rin ako. Heto, tapos na ako bumoto. Naglalakad na ako pauwi. Ayan yung ink sa daliri ko. Patunay na nakaboto na ako. Pagdating ko ng bahay, nakita ko sila, busy pa rin sila sa pag-aasikaso para sa handaan sa birthday ni mama. At ngayon, tinawag na namin si mama kasi mag-uumpisa na ang celebration. Happy birthday!
Kinuha na nga ng kapatid ko sa kwarto yung money bouquet para ibigay kay mama. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Maya! Thank you! At may mana ako! Happy! Money bouquet. May mana ko! Picture! Pabalihan ko yan. One copy. Ayan. Closer. Anong kwarta? Okay. Nakasaklo pala, ano pa lang. Hindi ka kapatala. Thank you. Salamat. Pagkatapos ng pagbati kay mama ng happy birthday ay nagsimula na sila magkantahan sa video okay. Kaso pagdating sa kantahan, ako ang lugi kasi sintonado ako. Pagsasayaw lang ang binigay ni God na talent sa akin. Pagsapit ng 5:30 ng hapon ay dumaan na yung Santa Cruzan kaya nanood na muna kami ng Santa Cruzan sa labas. Habang nanonood tayo ng pagdaan ng Santa Cruzan sa aming barangay, bibigyan ko muna kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa Santa Cruzan. Ang Santa Cruzan ay isang tradisyonal na prosesyon sa Pilipinas na may pinagmulang Espanyol at Katoliko. Ang Santa Cruzan ay nagmula sa Espanya noong ika-16 na siglo, kung saan ito ay ginagawa upang gunitain ang paghahanap ng tunay na krus ni Reyna Elena, ang ina ni Emperador Constantino. Ginugunita nito ang malamat na pagtatagpo ng banal na krus ni Reyna Elena, ina ni Constantino. Noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas, ipinakilala ng mga Espanyol ang Santa Cruzan bilang bahagi ng kanilang mga tradisyon at ritual Katoliko. Ang prosesyon ay naging popular sa mga komunidad na Katoliko sa bansa at naging bahagi ng kanilang pagdiriwang. Paglipas ng panahon, ang Santa Cruzan sa Pilipinas ay naging mas makulay at masigla na may mga reyna, anghel at iba pang mga karakter na nagtatampok sa prosesyon. Ang komunidad ay nagdaragdag ng kanilang mga elemento at tradisyon sa pagdiriwang na ginagawa itong isang natatanging bahagi ng kulturang Pilipinas. Tuwing Mayo, ginaganap ang Santa Cruzan sa aming barangay at magtatapos nga pala ito, disperas ng pista dito. Hanggang dito na muna ang aking voice-over vlog at kung nakaabot kayo hanggang dulo nitong aking video, maraming salamat sa inyong panonood. Malihilap na ako nakatibit ko. Ako, ikari ka na mata ng paglakihan.